Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So, what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na. Tapos na natin yung bracket A, Senior vs Andy G, Aklas Jade Woon, at waiting na sa re-reviewin natin yung semis ng Isabuhay tournament na to, which is ito yung 2013, diba? So, Senior vs Aklas sa bracket A na semifinals. At ngayon naman, bago tayo mag-proceed or bago tayo mapunta sa semis ng bracket A, syempre meron pa tayong re-reviewin sa bracket B. At ito yung Balakid versus Spade, Rudik versus Flick G. Pero ngayon, unahin muna natin yung Balakid versus Spade, which is ganito yung ginawa natin nung nag-review tayo sa bracket B. Inuna natin yung pinaka baba. So ngayon, ganun din yung gagawin natin para maiba naman. So, yung Rudik, sa mga nag-aabang ng Rudik versus Flick G, siguro mamaya after neto. Pero ma-upload siya kinabukasan, 'di ba? So, ayun. Balakid versus Spade. Isa lang masasabi ko dito, guys. Punto ni Spade, technical, punto at technical ni Spade, then kay Balakid naman mga bars, 'di ba? Bars versus punto at technical. Although si Balakid malalim technical din naman 'yan, pero I think mas nababalanse kasi ni Balakid yung mga yung estilo niya mismo kasi kabisado niya na Kumbaga hindi siya nag-adjust. Yung liga yung nag-adjust para kay Balakid, 'di ba? Kumbaga nung gumawa ng sariling estilo si Balakid at halos lahat 'yun ginagaya, 'di ba? So ayun yung sinasabi ko sa inyo. So si Spade naman, ganun din naman, may sarili naman siyang estilo, pero sa tingin ko hindi pa niya totally na ma-master So tignan natin kung ano yung magiging salpukan ng magkamukhang estilo. Hindi sila totally magkaiba 'di ba? Magkamukha sila ng estilo, pero sa tingin ko mas effective kasi si Balakid kasi nga yun nga na-master niya yung estilo niya. Pero shoutout kay Spade, alam ko lalo na ngayon nag-goryo na siya. Ngayon, kung yung gore yung talas, yun masasabi ko na na-master na ni Spade yung yung estilo niya, 'di ba? So ganun yung ganun ko nakita yung yung difference ng Spade at gore yung talas. Nung Spade pa siya, eto I'm talking about dito lang sa tournament hindi yung Spade sa non-tournament para sa akin mas kabisado na ni Gore yung talas kung ano yung estilo niya. Kahit ano nyo naman, 'di ba? Yung mga battles ni Gore yung talas ngayon, sobrang solido na, 'di ba? Kay Balakid, sana makabalik siya kung nasan man siya ngayon, 'di ba? So yun, wag natin patagalin to. Balakid versus Spade, game. Yun na, coin toss na Game. Spade. Ang unang 2 minuto kay Balakid, pakinggan Ginoong Gio De Leon! Ginoong Gio De Leon! Ang angas mo! Wow! Ang pambungad ko lang Spade, mukha kang siopaw! Ang malas mo sa balasa, ako agad na kalaban mo. Mga bara ko ang babara sa pag-aastang raha mo. Kahit alas ka pa sa Alaska ko, sa pawat baong ka. Gambit, isang hawak ko lang sa'yo Spade, sabog ka! Okay. At ang Spade ay bala. Kaya't sa aking pagsagupa,
Ang mapapala mo lang ay ang paghalik sa lupa. Ganyan maglaro ng salita. Madali lang sa henyo. Pagtapat mo sa akin, play agad. Parang Instagram video. Play agad. Punta tayo sa batch Okay, 1. galing. Kami yung MCs na pumasa sa unang tryouts ng ligang to. 4 na special picks plus yung pangunahing 3. Kampiyon to. Kaso mula nun, wala nang naiambag pa. Ikaw na nga lang aktibo sa top 3 na pag-iwanan pa. Matapos ang ilang buwan, kami ni Nalibs, Aklas, Sayat ang nanaig. Walang nakadig kay Gio, kaya si Gio nanatiling daig. Gio, daig, dig. Kailangan pa bang i-explain yan? Gio, daig, dig. Kailangan pa bang i-explain yan? Wait lang, si Enigma pala ang dapat na may i-explain, man. Ano bang turing mo sa tryouts? Katuwa ang game lang? Matapos kami pahirapan, pinapasok mo mga tulad ni Jade 1? Gago. Pero balik tayo kay Spade 1. Sa batch 1. Tuwing laban mo, handa kaming sa pagkatalo ikaw damayan. Tuwing laban namin, atat kang makisalo sa karangalan. Batch 1. Parang Filipino pride na sigawan ng iba. Iba ang pagsuporta sa pagkikaari, sa paghinagharapan ng iba. Ano bang may pagmamalaki mo bilang individual? Yung pagiging pogi mo? Ginagamit mo lang naman sa panloloko, Gio. Nung laban nyo ni Sparrow, inamin mo, kaliwete ka. Nagti-triple time ng babae, sa bawat isa may baby pa. Kaso bago pa yon, may kanta na tong ang pamagat, Querida. Ginawa para malinggawa ay maingawa at maibida. Ang tanong, bakit? Ba't kailangan i-announce pa? Para gwapo ka, para pogi ka. Di ikaw na. Dahil kung kailangan mo pang manloko para patunayan ang pagkalalaki mo, niloloko mo lang ang sarili mo. Ang tunay lang ay pagkasalbahe mo. At hindi ka lapitin ng babae, malandi ka lang, chong. Pag nagbeso-beso si Tipsy D at si Notorious, mas ma-chicks ka pa doon. Nagbibilang ng kaibigan. Talatang napahanga to, wow. Ang pagtapos ko lang Spade, mukha kang siopaw. Time. Time. Unang 2 minutes. Okay. I will be honest with you, guys. Hindi nyo in-expect kong Balakid. So, malaki yung expectation kay Balakid sa tournament na to. So, ako, napapanood ilang beses, ilang beses ko nang nabasa sa comment section na prime Balakid daw yung dito. Then, napanood ko yung laban niya kay Jin. Yes. Prime Balakid nga. So, ako, nasa pangalawang stage pa lang naman tayo ng tournament at ako, to be honest, naging malaki na yung expectation ko kay Balakid. And sa round 1 na to, hindi pa naman tapos yung battle. May rounds 2 entry pa naman si Balakid. Pero, since malaki yung expectation kay Balakid, I think, yung ganong round, yung ganong performance, I think hindi siya enough. 'Di ba? So, I think yung round 1 niya kay Jin, solido, mas solido 'yon. Parang yun yung ina-expect kong Balakid eh. Yun yung ina-expect kong panimula. So, yung ganong performance niya kay Jin. Actually, all 3 rounds ni Balakid doon, suga pa talaga eh. Alam mo 'yun, kain kung kain, puta. Kahit na hindi ganun kalakas yung mga kumbaga, what I mean sa sugapa is, hindi siya nag-menor. Ayun nga, kain siya ng kain doon, lamon kung lamon, wala, hindi nag-menor, puta. Ganon kalakas yung Balakid doon. So ako, sa round 2 ng tournament, ako nag-expect ako na magiging ganon ulit kalakas yung performance niya. But, sa narinig ko, I think hindi siya ganon kalakas, no? Sa tingin ko, kayang-kayang higitan ni Spade. Makapag-execute lang si Spade dito ng mas maayos, ng mas malakas na mga haymakers, makukuha niya to. Pero syempre, depende pa rin sa magiging depende pa rin sa sulat ni Spade, depende pa rin sa performance niya. It's all depends on Spade. Pero yun nga, vulnerable yung performance ni Balakid, kayang higitan 'yon. Sa sulat naman niya, hindi ganoon kalalim. More on punto yung pinakita niya dito. So, yun lang.
Round 1 ni Spade, pakinggan natin. Minuto kay Spade, pakinggan, isa po ay tournament. Yo! Sabi mo babaero ako. Bago yan Yung angulo mo, kakaiba. Kaya itago mo na yung kapatid mong babae kasi isusunod ko siya. Pero bago ang lahat, gusto ko lang linawin. Itong laban na to, wala lang to. Okay, gusto ko lang linawin. Sa labang to, hindi ko pag-uusapan yung tryout 3 years ago. Alam kong nilampasokan ni Kahir noon. Di ako nagpunta dito para tirahin yung girlfriend mo. Masyado na ako matanda para gawin ko yon. Di ako nagpunta dito para lapastanganin yung pagrarally mo o yung pagiging aktivista mo. Kasi panigurado, mas gugustuhin po mga makapagpatay ngayon sa mga pulis, bombero sa Menjola kaysa ikaw ngayon dito yung kalaban ko. At gusto ko lang nilinawin, para sa akin, tong battle na to, gera to, this is war. Parang panang episode ng Cowboy Bebop na magpatayin si Spike pati si Vicious. This is war. Parang nangyari nung pagtulungan nila Sus Poseidon, Hades, si Kronos bago pa tumaray yung mga Diyos sa Mount Olympus. This is war. Parang pagdurog ng mga Mongol sa akbo ng mga Chino, pagkatapos silang lusatan yung Great Wall, di pa uso rin yung bomba at barel. Sa gerang to, walang silbing harang na balaki dahil ako'y lyrical sniper, expert na shooter, kaya ko magpatagos ng mga barang sa pader. Woo! Pero, what's up, Allen? Ha? Ayos Musta na sikat? Wala na ng ulo mo, di ba? Alam mo nung inakaya kitang maging partner sa 2x2 pero tumanggi ka? Todo dahilan ka pa? Oo! Inaya ko siya maging partner sa 2x2 last year pero nireject niya ako pati si Kahir kasi si Allen gusto niyang kumapit sa malakas. Sabi niya, busy siya pero may niligawan pala siyang ibang kakampi. Anong nangyari? Ayun, binasted siya ni Batas. Ano ba kasing feeling mo, Allen? Porket ikaw ang pinakasikat sa batch natin, mas angat ka na sa amin. Kung nahihinaan ka sa akin, dapat sinabi mo kagad, walang samaan ng loob. Nagmukha ka tuloy, Abra. Baklang closet queen na ayaw umamin. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano ka maniniwala sa iyo kung sinungaling ka at pagiging tunay mo di matatag? Para sa akin, dalawang rason lang ang di mo pagsabi sa akin ng totoo. Is either plastic ka o wala ka lang bayag. Kaya you don't do that to me, pare. No, you don't do that to me. Huwag kang pag-good boy kasi bakla ka. Umaasa kang babaeng tokis na mabait matulungin. Ulul, di ka magiging Allen DeGeneres. Ang sabi ko, umaasa ang babae sa talk show na mabait matulungin. Ulul, di ka magiging Ellen DeGeneres. At, honestly, Okay. Hindi naman talaga tayo masyadong close. Nagkataon na member tayo ng farm pati batch 1. Kaya yung ugali mong kaibigan ko, no, di ko kinagat na you're so friendly. Ang sabi ko, di ako kumagat sa ugali mong kaibigan ko, no, na user-friendly. Kuha mo? Kasi nga, feeling ko magagamit ka. Kaya expose na kita. Paano? Babalat ako yung alit mo gamit ang vegetable peeler hanggang lumabas ang iyong cranium. Mamakiluhin ko yung pambunan mo hanggang yung bungo mo malabig ng araneta ay mawalan ng bubong. Amoranto Stadium. Dudukutin yung utak mo at papasuri ko sa mga taong to para malaman nila kunyari ka lang mabait at meron ka ding hidden agenda. Yung ugali mo madali lang mabasa kasi nga sobrang transparent ka. Parang hologram ni Tupac sa Coachella. At dahil gera to, unang round pa lang todos na to. Paano? Pipilipitin ko pilit ang pagkataon ng pandehong pangas para ang pag-ugali pumalatag ng konti. Papatunayan sa pahagi na peke ang pantas sa pamamagitan ng mga patama pumapalo parang syongke. Papaslangin ng pusakal, ang pahenyong paradikal, kaya ngayon ito'y durog. Pipilasin po budget ko kung papalaprostor para pagbusun ko ng pinang-pinaw at panigurado ito'y durog. Kuha mo? Pinakita ko na sa publiko na I can painfully pulverize you with pleasure and ease. Sabi ko, gera to, this is war. Pero sa huling rhyme scheme ko, pinatay kita gamit ang mga linyang puro peace. Kaya di pa dito nagtatapos to. Sa mga susunod na rounds, makakarinig kayo ng mga swak at pasok na tira, parang basketball. Ngayong gabi, may babagsak uling malaking balakid ng pader sa harap ng maraming tao. Parang Berlin Wall. Time, pangalawang balat. Okay. Hindi na ako nag-post doon sa tongue twist ni ano ni Spade. Medyo nabulol ata siya doon I don't know kung naintindihan niyo 'yon, pero sa tingin ko para sa akin hindi ko naintindihan. Medyo ano siya, nag-shuffle ata, nagka-rumble ata yung mga letra doon sa part na 'yon. Anyway, slow start si Spade. Nakuha niya yung momentum sa tinanggihan siya ni Batas. Yun, gusto ko yun.
napareact ako doon. Diba? Napareact ako doon. Kung babalikan nyo, maganda yon. So, after nun, nagkaroon ng slight momentum si Spade. Tama, si Spade nagkaroon siya ng konting momentum. So, yun, maganda yung pasok nun. So, para sa akin, umangat ng konti from slow start, pero nung narinig ko nung nakuha ni Spade yung momentum niya about dun sa tinanggihan ka ni Batas. Tapos, ayun, sikat ka, ang tingin mo sa amin, porket sikat ka, ganyan. Basta ayun, maganda yung punto doon, nagustuhan ko yun. Pero, lumaylay ulit. Lalo na nung nagkaroon ng tongue twist. So, yun nga, may mga times na hindi maintindihan, nagka-rumble ata yung mga words doon. So, yung round 1, I think I'll give it a tie. Tabla muna sa 7 points kasi sabi ko nga, si Balakid, hindi ito yung ina-expect kong Balakid kasi malakas yung performance niya against Jin eh. So ako, I'm expecting na ganun kalakas yung round 1 niya or kung hindi man agad sa umpisa ng round 1, second half, 'di ba? Second half ng round 1 is maging powerful. Pero sa tingin ko hindi naging ganun hindi naging ganun kalakas yung round 1 ni Balakid. So kay Spade naman, slow start kasi para sa akin hindi tumatama hindi direct kay Balakid yung mga binibitawan niya nung una. Tumama lang talaga yung about dun sa 2x2 na reference. Nagustuhan ko yun. Tapos ayun, pumalo yung mga slight punches niya. Pero nawala din ulit nung nagkaroon ng tongue twist kasi ayun, hindi maintindihan yung iba. So yung span ng performance ni Spade, yung reference na 2x2 Batas, malaking impact yun sa akin kasi naging effective. Kumbaga para sa akin, ang ganda ng kwento na hinatid niya sa amin. So nagkaroon ng question totoo ba na hinamon niya? Totoo ba na inaya niya na maging kampe si Spade? May mga question kaya naging interesting yun. Pero after nun, nawala ulit yung interest. So, kay Balakid naman, hindi ganun ka-epektibo yung mga binanat niya. So, actually, either way yung round 1, pero for me, I'll go with tie muna sa 7 points. So, yun, round 2. Kay Balakid, pakinggan, score for me. Check. Binasted daw ako para sa 2x2. Ang anggulong yon, pangit. Ako ang tumangging kumampi kay nothing else, kay Batas at kay Target. Okay. Yung ina-explain ko kanina na maganda yung reference ni Spade about dun sa 2x2. Okay, eto. Anuin ko kayo, re-rebatan ko na kaagad kasi baka sabihin nyo, nag-rebat si Balakid dun. Okay. Para sa akin, hindi enough yung rebat ni Balakid about dun. Kumbaga, maganda yung sa sobrang nagustuhan ko yung reference ni Spade about dun sa 2x2 na ganyan. So, parang naging malaking foundation yun Naging malaking wall na kailangan ng mas malakas na impact para mabasag yun. Rebat si Balakid, pero sa tingin ko, hindi niya totally nabasag yung foundation na yun. Kaya, yun. At sinasabi mo transparent, pati yon, pangit yon. Yung hologram ni Tupac, translucent yon. Wala akong alam dun. At tapos sabi mo sa laban mo kay Sparrow, nerd ka. Nagbanggit lang ng mga barel na nakilala sa Counter-Strike, nerd na. Nang-aangkin ng titulong, hindi naman kanya. Feeling matalino, feeling thug life pa. Gusto mo ng nerdy reference, may gunfire pa. Sapat ng 4 ng 45 para i-flatline ka. Walang nakuha, bigyan muna ng textbook at calcuto. Tung si Gio, walang metri, walang alam sa anggulo. Ooh, nice. Kaya di talino ang dahilan kung ba't bumagay ka sa The Geometry. Ang ganda nun. na ng textbook at calcuto. Tung si Gio, walang metri, walang alam sa anggulo. Galing nun.
Ganda ng Kaya geometry. di talino ang dahilan kung ba't bumagay ka sa The Farm. Kundi ang fit shirt at itsura mong mala second rate na scarm. Wala pa akong kanta sa farm, pero maraming nananabik. Yung mga nag-sound trip sa tracks mong lang hinayag lang sa beat. Kahit walang beat, sadyang malupit ang ini-express ko. Mas pinapakinggan pa ang judging ko kaysa sa best verse mo. Kasi tong Intel ko heavy, ang kay Gio light. Kung may mabigat man tong info, bawat kilobyte. Ako kumpleto ang gulo, para kill on sight. Kala nyo Matrix yung cam parang sa Neophyte. Kaya parang Neophyte, ako yung nananakit ng kapatid. Parang hazing lang, hanggang batch 1 ka lang. Ako bala batch 81. Wala tong mararating sa pagrarap, ako nang aako ng misyon. Dahil sa pag-rock ng mic, tong dileyong to, walang direksyon. Basta kung anong uso, agad sunod ka. Kaya isang kumpas ko lang, mapapaluhod ka. Sa pag-angkas sa antas ko, dito dapat sumugal. Binigyan ka na ng kompas at mapa, di pa matutong lumugar. Kasi kung walang isa buhay, di naman tayo magtatapat. Nek-nek mo. Kaya lang naglapit para kay Arik, Whip at SSO. At kapag restless to, wala nang rest to. You'll get served in Filipino, Barrio Fiest, resto. Uuwi tong nakabarong, magiging best dress to. Kaso may bulak sa ilong, magiging breathless to. Tang inang yan. Halatang astound ko sa round ko. Ang bulalas mo, wow. Ang panapos ko ni Spade, mukha kang siopaw. Tang inang yan. Bars kung bars talaga yung balakid, no? Na ano ako, na-amaze ako doon. Kaya pasensya na, ninamnam ko yon. Pasensya na hindi ako nakapag-post sa mga malalakas na linya ni Balakid. Pero, sarap pakinggan ng ganitong Balakid, no? Yung tuloy-tuloy, yung walang choke, diba? Kasi, kailangan ko ba huling napanood si Balakid? 2019 Isa Buhay, yun ata. Nagkakaroon na siya ng problema sa performance nun eh. 'Di ba? Pero sana makabalik kung nasan man si Balakid, sana makabalik siya. Tapos ganitong performance ulit, 'di ba? Sayang eh. Kasi tingnan niyo naman kung gaano kapulido yung sulat niya, kung gaano kalakas yung delivery niya, kung gaano ka-composure. Tangina, kita niyo naman yung conviction eh, no? Stage presence especially hindi niya nagkaroon ng ng aura eh, na hanggang dito ka lang, bawal ka pumasok, pag pumasok ka dito kain ka. Ganon eh. So sa sulat ni Balakid actually walang duda. Alam mo yun, bars kung bars talaga. Yung rhyming schemes, 'di ba? Solid pre. Yung rebuttals, hindi ko na-insiskuran, pero yung, hindi ko kasi alam yung yung kay Tupac something, hindi ko alam kung ano yung anong story about doon. So, okay. Tapos, sa sulat, yun, bara kung bara talaga, and I think, yun yung ang dami niyang haymaker dito. Ang dami niyang haymaker, lalo na yung geometric, walang, lupit nun, nagustuhan ko yun. Yung walang alam sa angulo, tang inang angas nun pre. Yun, sunod-sunod eh. Bago yun, at saka after nung geometric na reference, tad talaga. So, sa tingin ko much better yung round na to para kay Balakid. Pero yun, tignan natin kung ano yung magiging bawi ni Spade sa pagkakataon na to. Kay Spade, subukan mo naman. Yo! Sabi nila, ito daw yung future ng hip-hop. Yung henyong Jose Rizal na MC. Wow! What more can you ask for? Basta ikaw si Rizal, itong Bisa Julioneta, at ikaw yung nobelistang kolumnistang makikitang lying dead on the floor. Kasi, mababaklas yung kabuuan mo. Kakalas-kalasin ko yung arms, feet, and legs ito para laruan kong Voltron. Wasak sa kontrabilang si Doomsday, itong batang pahenyo. Kasi hanggang animation lamang ang talino ni Jimmy Neutron. Sabi mo ikay Evangelion,
Basta ako si Ultron. Ako yung evil robot na gawa ni Tony Stark mapagsalas sa'yo ang aking assignment. Hugutin ko o dudurugin ko pagiging henyong kupal mo hanggang sa maging microscopic fragments. Mga bagong isi-check sa nice. mga enhancement. Sakto, dinakto ang robot na gawa Ganda nun. Nagustuhan ko yung linya na yun, ha? ni Tony Stark mapagsalas sa'yo ang aking assignment. Hugutin ko o dudurugin ko pagiging henyong kupal mo hanggang sa maging microscopic fragments. Mga bagong isi-check sa mga enhancement. Sakto, di na kailangan ng adjustments. Mga punchlines ko magbibigay dahilan sa'yo para umayaw ka agad sa larangan to. Early retirement. Nice. Fuck your achievements. Ganda Sabi nun. mo nga, masikat ka. Bilang MC, mas kilala ka, so marami kang palakpak. Well, I don't give a fuck kung nagparami ka ng fans, kasi ako, nagparami ako ng anak. Kanya-kanyang focus lang yan. Kaya huwag mong iisipin na pag-iwanan ako at naiingit ako sa mga naranasan mo. Kasi pagdating sa labas ng hip-hop, virgin ka pa rin. At mas meron ako daw patunayan na tabuo kaysa sa'yo. Hanggang jokol ka lang, gago. Pero nawa ako. Nung sinabi ni Icarus na teacher ka niya, father figure ka niya, pero respeto kay Icarus tol. Pero yung laban niya kay Tipsy, parang mismong sa story nangyari sa mga kalagayan nila Icarus at Daedalus na tatay niya. Kasi habang nasa ere, you let your son fall. Resettle this once and for all. Hindi ka pantas ng battle rap o hip-hop, isa ka lang feeling na KRS-One. Pero kung guro ka nga sir, ako yung magiging sakit na ulo mo. Teacher's enemy number 1. Ako yung real great one, ikay real fake one. Estado mo pang master, sa'yo gago pang slave. Estado ko pang master habang sa'yo pang slave. At tulad ng pre-Spanish era sa Pinas, pag namatay ang master, kailangan sumama ang slave sa kanyang grave. Sa madaling sabi, 4 na salita lang gusto kong parating sa'yo. Ikaw ay magsisilbing alipin. Ikaw ay magsisilbing alipin. Ano daw? Kahit baliktaran mo man yung mga yon, ganun pa rin magiging ibig sabihin nun. Ang aliping magsisilbi, ikaw. Kaya wala akong paki kahit na top tier ka. Utok ko ngayon nasa top gear na. Bawat tampas ko, pula agad yung HP mo sa damage ko. Na divine rapier ka. Tila kita bababa, parang talaka o higanting alimango may higanting pincer. Grabe mentality-wise yun ang simbolo ko, kaya literal kang papatayin ng cancer. Si kada bitaw ko may deep impact. Yung ngayon ang darkest hour mo, pati extinction. Sa War of the Worlds na to, uulan ng meteor ako, oblivion mo at Armageddon. Today's a day para ma-rapture ka. Ako ay legion ng flip-top. Mga baro ko'y pang end of the world. Kasi pagkatapos ng labang to, wala ng future ang hip-hop. Kaya di pa dito nitatapos to. May round 3 pa. After all, na yung ka masusunog. Makita nyo si Balakid na up and smoke. Parang tour ni Dr. Dre, pati ni Snoop Dogg. Di ubra ang pagiging crowd favorite mo dito. Kasi still masyadong sablay. Matutulog kay Kobe bago siya lumaban sa playoffs. Last season, uuwi ka rin pilay. Ay, mulang barag! Okay. Yung round 2 actually akala ko tabla yun eh. Kasi maganda yung panimula ni Spade. So, yung fragments, basta yung scheme na yun. Nagustuhan ko yun. So, sabi ko, nakuha agad ni Spade yung momentum. So, sabi ko, magtuloy-tuloy ito, baka itabla ko ulit. Pero, sorry for Spade, I think I'll go with Balaki dito. 8-7 na score, or 9-7 na score, sorry. Sa round 1, ano score ko? 7-7, 'di ba? Pero pagdating sa round 2, umangat yung Balaki doon in terms of bars. Bars talaga yung naging labanan doon. Tsaka syempre, yung mga mabibigat na punto. Then kay Spade, difference lang is mas nakuha ni Spade yung momentum ng mas mabilis. Real talk, nakuha ni Spade na mas mabilis. So ako, I'm expecting, since nakuha niya yung momentum niya ng mas mabilis, sabi ko, mas maraming time si Spade na magpasok ng mga malalakas na bara at makuha niya yung round. Pero unfortunately, para sa akin ang daming fillers eh. Diba? Ang daming mga lines na hindi ganun ka... Hindi, eto, in short na lang. Yung round 2, yung round 2 ni Spade is hindi generic. Ayun na lang. Para mabilis na lang. Ang dami yung fillers,
Tapos, sa tingin ko, pwede niyang ispit yun kahit hindi si Balakan yung kalaban niya. So, ganun ko siya nakita, ganun ko siya napanood, ganun ko siya hahatulan. 'Di ba? Sa round 1, medyo, ano pa masabi mo na may mga, may mga elements pa may metaphor, 'di ba? May mga, although mayroon naman dito, pero sa tingin ko, mas maraming fillers dito. Kaya, ang laking hatak sa performance ni Spade yung mga ganun. Kasi, yun na yung nagiging yun na yung nagiging highlight ng round 2. Hindi na dapat baliktad dapat ang maging highlight mo sa per round yung mga punto, yung mga bara. Pero sa pagkakataon na to, yung naging highlight ni Spade dito para sa akin is yung mga fillers niya. Parang yun yung matatandaan mo ang haba ng setup, ang daming mga unnecessary lines na dapat mas maikli, kaya naman ng mas maikli para maipasok yung ganung suntok. Ganun So, I think yun yung naging reason ng downfall ni Spade sa round 2. 'Di ba? Yun lang. Round 1 tabla, round 2 Balakid yun. 9-7. So, that's 16 to 14, up by 2 points si Balakid. Round 3. Gusto ko sanang mag-rebat, sumagot ng paangas. Kaso hindi ako nagre-rebat pag walang linyang malakas. Gusto nyo makarinig ng bars yung technical yung malalim? Gusto nyo makarinig ng bars yung technical yung malalim? May magandang halimbawa si Spade, unawain natin. Silencer, gusto mo ng mamon? Yung makapal na labing to, pare ko, gagawin kong palaman dun sa sabon na hindi mo na kailangan pang imulat. Ano daw? Baka kailangan na slow it down. Silencer, gusto mo ng mamon? Yung makpwe! Yung! Kahit freestyle pa yon, malaking kagaguhan yon. Ultimo si Aklas na labuhan doon! At bakit palaging may tulok? Uhog, tae, ihi, luga ang rap mo. Kanino ka ba nagpapatulong sumulat? Sa mga anak mo? Mapa-freestyle o retail, malabo ka, chong. Ang lagyan mo ng laman yung utak mo, wag yung sabon. 3 dragon. Naalala nyo pa yon? Sina Shei, Apex, Spade pinagbuklod. Ni Scarm para lang ihain sakit, ipabugbog. Tapos na ako sa 2. Namasdan nyo ang paglubog. Green Ranger, isang ihip ko lang tong dragong to susunod. Dragon-dragonan ka lang kasi. Parang dragon dance. Sa sugura ng sunugan, tsak na wala tong chance. Dito tatagal sa hit, parang bandwagon fans. Hit, di tatagal sa... Oh, ang galing! May husay ka naman. Putang ina mo. Dito tatagal sa hit. Parang bandutang ina. Solid yun. Solid nun. Gusto ko yun. Sugura ng sunugan, tsak na wala tong chance. Dito tatagal sa hit, parang bandwagon fans. May husay ka naman. Ayaw mo lang umabante pa. Buhay rapper ka na nung ako'y buhay estudyante pa. Nauna kang mag-rap, pero ako nga habulin mo. Kasi inaral ko lahat bago tinangkang pasukin to. Yung freestyle mo, abot ko na sa isang araw lang na practice. Bago mo abutan writtens ko, mahanap mo muna ang Atlantis. Tagahanga lang ako noon. MC na ngayon. MC ka na nun, tagahanga na lang ngayon. Tong ina. Di sapat ang itsura at pagiging una sa pagpapayabong ng karir at patunay ang labang tong daig ang pogi ng maapil. Ako ang greater contender. You better go now. Ang pangtapos ko uli Spade, mukha kang siopaw. Tong ina, solid yun. Strongest round ni Balakid. No doubt. Strongest round yun, Paul. Galing. Lakas nun. Doon pa lang sa pag-breakdown niya dun sa line ni Spade, yung about sa sabon.
Doon na, nakuha na niya yun. Tapos pati si Aklas nalabuan doon. Tangina. Yun, ang dami. So, I think yung round 3 lock in na si ano doon, si Balakid doon. Kumbaga full force na. So, ito yung hinahanap ko. Ito yung hindi ko nakita sa round 1. 'Di ba nga sabi ko nga ang ganda ng performance ni Balakid kay Jin. So, I'm expecting na pagdating sa round 1 ng second round, gets nyo ba? Round 1 ng second round. Round 1 ng quarters. Second round ng tournament. Diba? Madadala niya yung ganong energy. So, pero, unfortunately, hindi naging ganon yung impact nung ano eh. Hindi naging ganon yung impact nung round 1 ni Balakid para sa akin. Kaya nga binigyan ko ng mababang score yun eh. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, ayun na, umangat na. At ito yung ine-expect ko, ito yung hinahanap kong Balakid. Okay? Yun lang. So, hindi. Spade na tayo. Pakinggan natin. Solid na Balakid yun, tol. Perfect yun para sa akin, pero pakinggan muna natin si Spade. Paano ka spade mo? Susubuhin ko rin mo. Okay. Lahat ng tao dito naniniwala pagdating sa mga bara na pinakita mo, may sense at may husay ka. Pero di ko ma-realize kung bakit may parte ng pagkatao kung ayaw maniwala na tunay ka. Bakit kaya? Di ako convinced, Allen. Magaling ka nga sa writtens, pero sa ibang aspeto ng rap nag-aagaw buhay ka. Tinitira mo yung freestyle ko, freestyle ni Apex, palibasa di ka marunong. Kaya sa freestyle ni Tukal nung uno mong talo, humandusay ka. Di ba? At sabi nila, luto yon, ulul. Mas umangat lang siya nung live, mas lumamang impromptu niya. Kahit sabihin mo mang written format na ngayon, tandaan mo kung di ka nag-freestyle battle, wala ka ngayon sa flip-top. Kaya sa freestyle may utang na loob ka. At oo, sabi mo, ako'y sablay na freestyler. Bulul, nonsense. Parang laban ko kay Delo, palamang sa sabon. Pero di ba nag-rhyme? Pero ikaw, di ako katulad mo. Nung nakalimot, nag-choke na lang sa harap ni Looney. Kaya freestyle din pag may time. Tapos, may sinabi ka ba? Okay, may punto. Sabi mo, Pero ang haba. ikaw ang salarin. 'Di ba? Eh, sinasabi ko sa inyo, round 2 pa lang eh. Kayang paikliin eh. 'Di ba? Pero, yun nga, nagmumukha siyang fillers kasi sobrang haba. 'Di ba? So, kayang paikliin ni Spade yung pinakapunto eh. Although, yes, malakas yung punto. Andun yung punto na yung about sa freestyle na pwede kang mag-freestyle kapag ano. So, parang kinukumpara niya eh, no? Na ikaw nag-choke ka kasi di ka marunong mag-freestyle. Ako, kaya ko magpasok ng freestyle. Parang ganun. Pero, since mahaba nga yung pagkakasetup ni Spade, parang ano yun, nawawalan siya ng mas malakas na impact. Ganon. Ni Looney, kaya freestyle din pag may time. Tapos, may sinabi ka ba? Sabi mo, ikaw ang salarin. O ikaw ang dahilan kung bakit nag-improve ang mga MCs dito sa liga. Sa sinabi niyang yon, bigla ako napailing. Huwag kang mag-feeling survivor sa isang outbreak ng virus, tol. Dahil di lang ikaw ang pwedeng gumaling. Sabi nila, you got bars? Oh, you got bars. Pero your bars are whack. Dahil sa papuin ng iba, huwag kang malulong. Sabi mo kay Jim, mas malakas ka sa bars o kilala ka sa bars, pero paano ka magiging astig sa bars kung di ka marunong uminom? Oo, allergic sa alak tong gagong to. Habang ako alcoholic, inaamin ko. Halimaw ako sa inuman at para sa tropa, wala akong pake kahit masunog lahat ng brain cells ko. Kaya naalala mo, nung tumambay tayo sa farm, tumanggi kang uminom, kaya sinagot ko lahat ng tagay mo. Pinakita ko lang noon na meron akong pakisama at dahil ka-grupo kita, handa akong saluhin lahat para sa'yo. Sige ako tulad mo, hipokrito. Habang ako totoo. Sarap, letra ko'y bala, bunganga ko aking baril. Ikaw yung inaadol na maraming taong plastic, pero sa mga events, masyado kang mapapel. Di ko na kailangan magpigil. Itong tore mo pag dumataas, babagsak na parang sa babel. Kahit subukan mo pang gumamit ng elevator Balakid, hindi ka aabot sa aking level. At kahit gano'n pa kalupit ng mga bara mo, kahit kailan di ka naging heavyweight sa paningin ko. Marami na akong hirap na dinanas, problemang malaki pa sa mundo ang buhat ni Atlas, kaya di ako nabibigatan sa'yo. At di ako impress sa pinaglalaban mo. Sakit ang lipunan, pwe! Pero di ko tinitira ang prinsipyo mo. Gusto ko lang sabihin, bago mo problemahan yung problema ng bayan, problemahin mo muna, ayusin yung sariling problema mo. Kuha mo? Kasi, etong buhay hindi na magiging patas. Malalim, makinig sa akin sasabihin. Di mo pwede sabihin sa tigre ang gutom na nakasalubong mo sa loob ng gubat na huwag kanyang kainin.
Kasi di mo rin siya kakainin. Nagets mo ba? Ewan ka lang ako may point, di ba? Kaya yung slogan mong walang mali sa paglaban, may mali kaya lumaban, isaksak mo sa baga mo. Dahil kailanman di na matitibag at sulok. Ito'y survival of the fittest at di na magiging patas ng mundo. Kaya di ka mananalo sa laban to pati sa buhay. Hilaw kang karneng binabal sa suka bago ka tagsibugin. Parang kilawin. Mga pananawin ang bata sa madaling sabi, sisuka lang akong dumagit sa'yo. Malaking lawin. Tinangay na ng mga letra kung ipo-ipot buhawi. Yung mga ginagawa ang pundasyon. Killer win. At pawatay ang pagkamanalo ko sa labang to. I got the killer win. Time. Left up again. Wala. Lumalaylay si ano si Spade talaga kapag nasa second half na ng performance. So, yun, round 3, malinaw. Maganda yung ano maganda yung isa lang yung naging malakas na linya ni Spade sa round 1. Ay, round 3, yung yung freestyle yan pag may time. Yun lang. Tapos the rest hindi na naman kumokonekta. Or sabihin natin masyado napapahaba yung setup kaya nagmumukha yun nga nawawala ng impact. Yun lang Tapos ayun actually ano pa ba? Wala na wala na akong masasabi. Unlike kay Balakid talaga solido, colorful yung yung round 3 ni Balakid. Ayun lang, consistent na Spade, wala namang choke, malinis naman pero sa sulat doon nagkakatalo. So 7-7-7, so that's 21 points for Spade. Kay Balakid naman 7, 9 and 10. So 26 to 21, up by 5 points. 1 tabla, 2 and 3, kitang-kita malaki Balakid. Tournament round 2 nandito pa rin sa B-side. Ang boto 5-0 para kay Balakid. Mag-iyan. 5-0 Balakid. Klaro. Shoutout nga pala sa mga tropa ko sa Japan, kay Omen, tsaka kay Charles Vincent Lopez. Ayun, binoto ko si Balakid. Pero round 1, para sa akin, Spade yun. Oh. 2 and 3, kay Balakid. Ayoko na mahabang taliwan. Ano rin yun? Yo, Delo, sa event na to, nabusog kami sa Siopaw. Kanina pa kami sa Siopaw. At yung tinutukoy ni Balakid na daig ng ang pogi ng mapil. Ako ba tinutukoy niya doon? Nakakalala ko yun ha. Pero ang boto ko kaya kay Balakid. Dahil timbangan na naman ng mga punchline. Kumbaga, yung mga sugat. Mas maraming naisugat si Balakid kay Spade. Nakasugat din si Spade. Pero para sa akin, lumabas si Balakid. Boto ko si Balakid. Sa round 1 na try sa akin yan. Para sa akin, balance lang. Siguro. Tangin na pares kami ni Smaglas na yung round 1 guys. Kasi second kay Balakid na, third kay Balakid na. Tangin na, nakakatuwa naman. Kapares ko si Smaglas ng boto. Although si Target, kapares ko rin na 2 and 3 pero yung 1 kasi binigyan niya kay Spade. Diba? Nice. Nice lang. Nanin kasi pares naman talaga sila may burst. Alam naman natin yung mga linya sila. Pero ito yung isa sa mga pinakamalaking elemento nila mga linya. Yung delivery. Medyo hindi ko naintindihan yung Spade. Pero malakas lalo na yung round. Rebag ni Spade yung round. Balakid. Tumamang si Balakid sa lahat ng aspeto. Siguro, malakas din naman si Spade kasi may impact lang talaga lahat ng sinasabi ni Balakid. Tumamang siya sa lahat ng aspeto. Kasi sa stage presence, lahat ng Balakid. Si Spade, nakuha ni Balakid lahat. Binigay ko yung boto kay Balakid. Round 1 and 2. Tay sila Tay sila para sa akin kasi ginudge ko siya sa dami ng punchline. At kahit mas marami yung sinabi ni Spade para sa akin, alis pantay lang sila ng punchline. So sa round 3 lang talagang pinatay para sa akin ni Balakid yun. Tangin ng third round yun. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa yun, yung line by line may punchline. So tangin ako. Congrats kay Balakid. Props kay Spade. Okay. So, ayun. Solid na round 3 talaga yun para kay Balakid. So, ayun.
So, Rudik versus Flick G. Yun na lang yung remaining. So, sa tingin ko, kaya pa naman ng oras. Reviewin na rin natin yan. So, pahinga lang ako, edit lang, tapos bakbakin na natin yung Rudik versus Flick G. So, yun. Natuwa ako kasi kaparehas ko ng boto siyempre, si Smaglas yun. Diba? Tangin na props sa atin doon. Sayang lang, hindi ako nakapunta nung June. June yun, yung nagano siya. Sa Rizal, sa Angono, Tagpuan. Ay, Tagpuan ba yun? Basta, sayang di ako nakapunta. Ando si Smaglas eh. Yun. Pero, nevertheless, napakaganda nung naging salpukan. As expected, bara kumbara. Pero para sa akin, lamang na lamang si Balakid dito. So, yun. Kita-kits tayo sa Rudik vs Flick G na review. Right after this, guys, pahinga lang ako, tapos review na natin yan. Okay? Peace out.